Check. Testing lang. Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Hallelujah. Tayo papasimula na sa gawain ng Panginoon. Aawit tayo ng siglang mawili sa Diyos. Praise the Lord. Minsan pa, purihin natin palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Lord, God, God. Purihin ang Panginoon. Yes, gawin na ng Panginoon. The time to be happy is now. The place to be happy is here. And the ways to be happy is to raise others happy. To have a laughing now. One more time. The time to be happy is now. The place to be happy is here. And the ways to be happy is to raise others happy. To bring a little happy now. One more time. The time to be happy is now. The place to be happy is here. And the ways to be happy is to raise others happy. And bring a little happy now. It's the blood that sets me free. It's the blood that sets me free. It's the blood, it's the blood, it's the blood of the Lamb. It's the blood that sets me free. Once more, it's the blood that sets me free. It's the blood that sets me free. It's the blood, it's the blood, it's the blood of the Lamb. It's the blood that sets me free. One last time, it's the blood that sets me free. It's the blood that sets me free. It's the blood, it's the blood, it's the blood of the Lamb. It's the blood that sets. I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was young, He died upon the cross. I know it was the blood for me. Once more, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was young, He died upon the cross. I know it was the blood. For last night, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was young, He died upon the cross. I know it was the blood. I am delivered. I am delivered. Praise the Lord. I am delivered by His word. I was bound by the chains of Satan. I am delivered. Praise the Lord. Once more. I am delivered. Praise the Lord. I am delivered by His blood. I was bound by the chains of Satan. I am delivered. Praise for last night. I am delivered. Praise the Lord. I am delivered by His blood. I was bound by the chains of Satan. I am delivered. Praise the. He's the King of Kings. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus, Jesus, Jesus. Oh, He is the King. For the last time, He is the King of Kings. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus, Jesus, Jesus. Oh, He is the King. He's the man. Purihin natin palakpakan ang Panginoon. Praise the Lord. Glory, glory to Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Praise in the name of our holy name, Christ the King. Hallelujah. Tayo po natin magtayo. Awit tayo sa Panginoon ng malumayan na awitin. Awitan natin siya. Praise God. With Him. Praise
Diyos purihin at dakilang Panginoon. Hallelujah, praise God. Glory, glory to you, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, O God, sa bigyan. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal, O God. Ikaw ang Diyos, ang tunay na Panginoon, Diyos ng buhay. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Praise God. Without Panginoon, I will shine in glorious light. When He calls me home, I'll follow His road and forever worship Christ. And forever worship Christ. And forever worship Christ. Yes, God, not the same, not the same. I am changed, redeemed by the blood of the Lamb. By His grace, I am saved. I'm His child forever. I am not the same, not the same. I am changed, redeemed by the blood of the Lamb. By His grace, I am saved. I'm His child forever. I am. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. For the last time, redeemed by the blood of the Lamb. Isa pa, tuwing natin ang Panginoon, palakpakan ng Diyos. Praise God, hallelujah. Salamat, Panginoon. Pumigil ka, O God. Praise Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Glory to the Almighty Lord. Salamat, Panginoon. Praise Jesus. Para sa ating announcement, ating worship schedule, meron po tayong panalangin araw-araw from Monday hanggang Sunday, 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga. At ang ating church ay bukas pa at pwede manalangin at tanghali, hapon o ng gabi sa ating pagkakagawa ng Panginoon. At ang Sunday School 9 a.m. sa pagtuturo, pag-aaral, salita ng Panginoon 10 a.m. Sunday morning at Sunday evening ang 16 p.m. at ang ating midweek service. Same time din ang gabi. Panalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., pati ating mga government officials. Dalangin din natin ang mga namumuno sa gobyerno. Dalangin natin ang paghahari ng salita ng Panginoon sa loob ng government. Pwede din natin ang ating mga leaders international, Pastor Ben Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, sa ating natin mga international leaders, Pastor Howard Warner, Pastor Tom Payne, Pastor Richard Luby, Pastor Paul Stephens, at ang ating national leader dito sa Pilipinas, Pastor Boyet Isipita. Sama din natin mga regional leaders, Pastor Frank Benaventura, Pastor Nat Butay, Pastor Ernie Herende, Pastor Charlie Galias, Pastor Ian Seville, at ang ating inang iglesia sa Maglalang, Pastor Rico Herrera, Kalakasan, Kalusugan, ang ating sama sa panalangin ng ating mga leaders. Sama din natin ang mga fellow Maglalang Daughter Churches, Pastor Herschel Balbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Saber, Pastor Marceliano, Pastor Bong Canyasa, Pastor Junrey Bechaida, Pastor Sam Pulpul, Brother Jameson Gaygon, Brother Noel Abarca, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Chares, Pastor Jess Pancho, at Pastor Larry Lumayo. Pag-pray din natin ang mga church all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, ating mga kapatid sa Vietnam, pray natin ang paglalupa, at ang Laos, Indonesia, Japan, at sama din natin panalangin ang bayan ng Antipolo, Antipolo at ang Pastor, Pastor Luis Salcena, and Sambaya, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance, Solaki, dalangin din natin sa Riling Busani, sa Riling Lote, at transportation vehicle ng ating church. Pag-pray din natin mga completely prayer request, si Jeffrey Garcia, Brother Noron Cataro, Bonifacio San Pedro, Shirley San Pedro, Tita Lorena Saga Dulo, Pastor Comping, at kung meron mga karamdaman ngayong umaga, lapit sa Panginoon, pag-pray natin, ang Diyos ay magbibigay himala sa bawat isa. Pag-pray din natin, asama natin ang panalangin natin sa sarili, karunungan, kalakasan,
dalangin natin ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakilala sa Panginoon at makasama natin sa gawain ng Diyos. Sa ating activities, November 1, ang ating meron po tayong Halloween presentation. Ito po yung ating Jubilee service ng buwan ng October ay ito po yung Sabado, next Saturday. At ang ating International Bible Conference, magsisimula po ito ng Monday hanggang Friday ng November ng first week. At ang ating impact team next year, March 21, 2026. At sa iba pang mga karagdagang pabalita, ang ating pastor, ang magbubulan. Bago tayo dumako pa sa panalangin sa mga tayo ng ating kapatid, Brother Edgar, bago tayo manalangin, as natin ang Diyos, palakpakan, purihin natin ang Panginoon. Praise God! Glory to Jesus! Hallelujah! Holy, holy, you are holy God! Praise the Lord! You are omnipotent, omnipresent, and omniscient. God, our true God. Panginoon Diyos, mga pangyarihan sa lahat ng lahat. Panginoon, aming panito namin, Panginoon, nilalapit, Panginoon, ang aming bansa. Panginoon, bigyan mo, Panginoon, God, ng kapayapaan, Panginoon, sa nangyayari, Panginoon, God, sa aming bansa, Panginoon, Lord, dinadalangin pa rin po namin, Panginoon, God, ang aming mga international leader, national leader, Panginoon, ang mga affairs, Panginoon, napagig sa Panginoon, God, ibigyan mo ng katugunan ang kanilang mga panalangin, Panginoon, kumatagpo, Panginoon, kanilang mga pangangailangan, dakilang Diyos, God, ang gawain mo sa umagang ito, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, yung pagsama, yung pagkilos ng banal na Espiritu, Panginoon, God, ikaw pa rin, Panginoon, mangusap sa iyong mga anak, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, ng salita, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Tayo pula, tayo magtanggapan, magkamay sa isa't isa. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So sa ating po ilang pabalita pa, so napakita kanina, tayo gaganapin. So na-Halloween presentation sa Baclaran na November 1. Kaya yung mga datalaw ko sa kanilang mga mahal sa buhay, nasa inyo kung ano. Yung mas maganda siguro kung 31 or gawin na dalawin nyo na. Kaya nga may nagtanong sa akin sa kung masama daw ba, kung dapat lang. Hindi naman masama. Kaya lang, ang mas maganda kasi, naalala natin ang ating mga mahal sa buhay. Gusto natin silipin, matamang, dalawin, ay huwag ka na sumabay. Pwede kong mga buwang dalawin yung manubi. Nasa inyo, gusto mo nga, everyday, lagi ka nga ron. Kung ang masama, kasi masyadong crowded pagka November 1. Masyadong crowded. So, yun lang. Doon sa ilang nating ay pagka natin pagpangilitin yung mga anak natin, natin spirit na yun. Gawin mo ang bangka, yung anak mo, yung mga buha, yung mga bata na ngayon pa lang, ang nagbata ay bulan na natin doon sa katotohanan. Huwag natin bigyan ng araw ng kapistahan ng mga masamang espiritu, yung mga pangit na nilalang. Kaya mo nilalagyan ng tao. Matatanggay talaga, wala mabuti na ito ang Kastila dito sa atin. Matatanggay ang Espanyol yan. Mga pagmahili na pagsambang karami. Okay, so yun lang ating ilang pabalita. Para na mo nalimutan, tulad ng aking sinabi, ang gawain sa November 1 ay sa Baclaran. Pelikula yung gagawin nila, hindi yung aktor ng drama na para lang naglalaro. Hindi ko rin alam kung anong pinalabasan noon. Kaya alam ko lang, binibigyan niya ng panahon.
ng concert, concert, nakikita ko yung kanilang pagkatapos po. So yun lang ang ating ginang kabalita, kinabukasan ng linggo, November 2, Lunes, ay umpisa na ng ating Bible Conference, International Bible Conference, umpisa na yun. Okay, so yun lang ang ating ginang kabalita, panalangin natin sa Panginoon, pagkalain ng gawain ng Diyos. Makanti na yung lugar na yan sa kanila. Tatlong buwan yung mahirap to, tatlong buwan ang hinihingi. Maganda sana yan, kung sila mailagay. Tsaka yung Sunday school, ganyan na. Iba yung mga tatli, at iba yung mga pitong taon, limang taon, hindi dapat sama-sama yun. Ang laki ng lugar na yun, nakita ko ang laki. Pwede na rin sana siguro yung tapasan ng kidney ng tapasan. Tapasan mo, hindi ka na yung display ng ano ko doon. Ng mga tinahin mo dyan, na pantinta mo. Malaking bagay, kaya lang talaga ay, ano lang, kailangan natin talaga yung mabayan. Hindi mo mapipigil yan. Kung sinabal yung dito, hindi tayo makakain. Lumana. Kaya sabi ko, dapat talaga siguro ang gusto nga nila dito ka, mas booming, alam yan yung tempo. Sana hindi lang yung mga bata. Kasi ang puso yan ng mga kabataan natin. Yan na lang aircon, kaya nasabi ko, nilagyan ko ng aircon niya, bumalo tayo dito ng 10,000 ng buwan percent. Kaya sabi ko, ako, kaya sabi ko yun ang panalangin natin tuwing umaga, panalangin natin ang gawain ng ating Panginoon, panalangin natin ang Panginoon Diyos. Tutusin, gusto ko talaga makubaya sa patuloy. Kasi yung area natin na akin, pwede yung harapan na ito, pwede na rin natin natulog. Pag talagang malakihan ng service, pwede yung nagyan natin nakatulog o taso dito. Kaya malaking bagay. Isa kami umupa kasi dyan na ipa. Lalo ginawang warehouse siya, kasi mo kaya dito. Ginawang warehouse siya, ginawang computer shop, talaga ng mga sakit ng ulo namin. Hanggang madaling araw, alas 2, nag-tuition pa, tapos dito umikihi, yan sa pintuan, mga computer, may mga bililing. Ang laki ng sacrifice namin ito, kaya sabi ko ang pagmamalit na sabi ko na gusto mo ako ang makakuha. Kaya lang, panalangin natin sa Panginoon Diyos, pagkalain ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. May sasabihin na si Gia, kung tayo lumago sa isa pa sa gawain ng Panginoon. Praise God. Isa mga pagpalang umaga ko sa mga isa at ako po ang naatasan para mamalenta. Naging kalawate. Okay, so Lucas chapter 6 verse 28, ganito po ang magkasabi. Magbigay kayo at kayo bibigyan din susong takal, siksik, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang palukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin na magagamitin para sa inyo. So, meron po akong tatlong katotohanan na nais bigyan ng pansin dito at gagamitin ko po yung prinsipyo o yung principle ng pagtatanim. Sino po dito po nakapagtanim na? Or may idea ayos pagtanim sa pagtatanim? Ako kasi piling ako magtanim ng bata pa ako. So, una is only what is given away is multiplied. Kung ano lamang yung iyong pinibigay, ayun lamang yung lumalago. Amen? Hindi naman, pag ang tao ay naghasik, nagtanim, kung ano lamang yung kanyang hinasik, itanim, yun lamang ang lalago. Imposible po na lumago yung isang bagay na nakatabi. Like yung ating mga binhit na nakatabi doon sa jar. Nakakita mo na po ba ng binhit na nasa garatong lumago, lumaki, nagbungan? Di ba po? Yung kung ano lamang yung ating ibinibigay,
inihakasik, yun lang yung dumadami, kagaya din sa Lucas chapter, sa John chapter 6, verse 9. Yung bata na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Lumagbigay siya. Yung kanyang ibinigay ay nag-multiply. Yung 5 tinapay na kapagpakain ng libo-libong mga tao. Ako po'y naniniwala ng mga panahon na yun dahil sobrang dami nila. Naniniwala kung hindi na ako yung bata ang may dalang pagkain. Ito yung kasang-ayon ko. Sobrang dami nila. Imposible na hindi sila magdala ng pagkain. Pero bakit yung bata lamang ito? Dahil yung bata lamang yung nagbigay, yung kanyang ibinigay lamang ang lumago at hindi nakaranas. Yung ibang libo-libong tao. Kung dami yung batang nagbigay nakaranas ng paglago. Kaya yung gusto ko unang bigyan ng pasinganon, kung alin lamang yung ating ibinibigay, siya lamang yung nag-multiply. Hindi po kayang pagpalain ng Diyos yung ating mga pinangahawan. Yung mga bagay na hindi natin kaya i-let go. Mga bagay na ayaw natin bitawan. So, pangalawa po is yung mag-aani ka lamang pagkatapos ng maghasik. Imposible kung mauna yung pag-ani tapos saka ang maghahasik. Di ba? Imposible naman na aani ka kagad ng bunga na hindi ka pa nagtatanim. Amen? So, ang pag-ani po ay nagaganap pag tayo nagtatanim. At sa ating pagbibigay, ito po ay isang pagtatanim. Yung tithings po and giving is magkaiba. Meron po silang pagkakaiba. Yung tithings po is pagbabalik ng 10% sa ating Panginoong Diyos. Pag-aari yun ng ating Panginoong Diyos. And then yung giving, ayun pala yung ating itinatanim. Nakukuha po. Meron po silang differences. Kung minsan kasi, ang tao, madalas, nagsasabi, Lord, pagpalaan mo muna ako, tsaka ako pagbibigay. Kaya, Lord, pag pinagpala mo ako, tutulungan ko ang church. Lord, pag pinagpala mo ako, bibili ako ng ganito, ganyan. Pero ang sabi ng Lord, magbigay ka na. Bago mo mag-receive ka. Baka mo hindi mayaman. Hindi po ako mayaman, pero nagagawa ko pa magbigay sa iba. Para lamang matulong ko ng disciples, diba? Para lamang makita ko silang lumago. Binibigyan ko sa hanggang kaya ko, wala akong pera. Pero hindi ako mayaman, pero nagbibigay pa rin ako, nag-i-invest pa rin ako. Labas ako din yung tithes ang giving ko. Then natutulong ako sa sila. Ganun po ang prinsipyo ng pagbibigay. Kung totoo po ito sa pagtatanim, like, maghahasikaw na bago pa umahal. Ganun din po sa ating financial, sa spiritual na usapin. Dapat po makunin yung ating paghahasik, yung ating pagbibigay, at tayo pagpapalain. Baliktad eh. Sa tao gusto niya pagpalain na bago siya magbigay. Sa Diyos, magbigay ka muna bago ka doon. At pangatlo, kawilihan. Alam niyo kasi, ang Diyos kasi hindi niya pinagpapala yung good intentions. Lahat tayo meron tayong good intentions. Lahat tayo gusto natin pagpalain ng church. Pero ang gusto ng Diyos ay yung mag-take action tayo. Pinagpapala ng Diyos ay yung merong paggawa, merong action sa pamamagitan ng pananampalataya. Madali kasi sabihin mo, pagpalain mo muna ako, tapos tignan ako na gawin mo lang. Pero pagdating na tayo, wala. Makakalimutan lang. Kaya ang tunay na pinagpapala ng Lord ay yung make action, yung tumutugon. So, pangatlo kawalihan ko is you will reap more than what you sow. Kung aani ka ng higit sa iyong hinasik. Ang sabi ng verse 38 sa ating text na parin, magbigay kayo at kayo bibigyan din hustong takal, siksikliglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo sapagkat ang panukat na ginamit dito sa iba ay siya rin na magagamitin panukat sa inyo. Alam niyo ang kagandahan sa pagtatanim. Yung tatlong buti mo lamang na dinanim. Pag itinanim mo yan, paglipas ng panahon, makikita mo, tatlo lang yung tinanim mo, pero bakit 10 yung pumunga? Di ba? Nakakita na kayo. Yan ang umahang mga pagkakaya tatanim yun. Ang binili ko isang sachet lang ng ano. Isang sachet ng gusto kasi sa atong elementary yan, di ba? Isang sachet ng BP. Tapos nakalit ko yung sukamuran na. Abutin ako ng ilang oras na. Pero ang kinamamangka ko talaga, yung ilang butit na yun, napupuno yung buong harap ng petsa. Hindi na po na rin mga petsa. And then, lalo na pagdating sa puno. Imagine yung isang buto ng puno na isang mangga, pag tinanim mo, tapos
tapos bubunga, mas marami. Iisa lang yung bunot, pero pag nagbunga, mas marami. Ganun po ang prinsipyo ng pagbibigay. Pag tayo nagbigay, minsan, iisip natin masyadong maliit. Diba? Pero dahil dyan sa ibibigay ko palalaguin or ibumulkit pa rin ang Diyos. Higit pa sa iyong binigay. Isang buti lang isang buti lamang yung ating nasip, pero pag nagbunga, mas marami. So sana naging encouragement ito sa bawat isa at tayo pinipigong ng pananalapi sa mga friend. Comment niya na nagpapalay mo. Ang Diyos na kailang Panginoon, yan, pagpalayo ka rin Panginoon, ng mga kapalay na patuloy na sumusuporta sa mga gawain, Panginoon. Ikaw tayo, Panginoon, naman tayo, Panginoon, lugar sa sikip-tip, umaapaw, Panginoon, na pagpapala, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, sa mga anak, Jesus. Makita na ng Panginoon, I will deliver. Hindi nila maisama yung kanilang sarili at isip nila mayroong pangangailangan sila. Diyan po nagsisimula ang gawain ng ating Panginoon sa Diyos ng mga bata. Huwag natin kalimutan, inahal ng Panginoon ng mga bata na lumalapit sa Kanya. Okay. Napakaganda yan, ganyan. Kaya nakulang tayo sa Panginoon. Kaya kung sasamahan ka sa sinabi ni Soriano na ang titings daw ay sa impyerno, paano susulong ang gawain ng Diyos? Paano susulong ang gawain ng Diyos? Kahit nila yun, dahil may puhunan sila. Mayroon silang mga business. Natitinda sila ng mga kantin, mga pangalan na yung tawag sila ng kantin, yung mga business nila eh. Tsaka may construction yan, si Soriano. Hindi ko lang alam kung related sa kay Vizcaya. Okay. So, ang malinis na isipan at malinaw na paningin ay mayroon pong pinagkakalingan. Sino po ang nais natin? Kaya yan yung tinadako dito, pinadalako ng mga magulang. Dahil alam nila, yung malinis na kaisipan, at malinis na paningin, alam nila na mayroong pinanggagalingan niya. At gusto natin ang mga anak natin ay magkaroon ng tamang pag-iisip. Magkaroon ng tamang paningin, mga bagay na dapat nakikita na dapat. Kaya nga ang Panginoon ay nagsabi sa Matthew chapter 6 verse 22 to 23, ganito ang sabi, pero hindi pa ako dito maubos tinong ko lang ito para maunawaan natin. Nasabi rito, Matthew 6:22 to 23, ang ginawa ng katawan ay ang mata. Kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuspos ng liwanag. Datapad kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuspos ng kadiliman. Kaya kung ang ilaw ang nasuma sa iyo ay kadiliman, gaano kaya kalaki ang kadiliman. Praise God. Ano yung sabi rito? Ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung tapat nga ang iyong mata. Ano kaya sa tingin nyo ang ibig sabihin? Saan naging tapat?
Kasi nasabi, kung tapat na ang iyong mata, eh saan magiging tapat? Yan yung sinasabi ko. At yung tinutukoy na yun, yung lugar na kung saan dapat ang mata mo ay maging tapat, doon ako mamumusa. Ang ating konteksto, John chapter 9, verse 1, ilalaktaw na hanggang 3, tapos laktawan natin yung 4 at 5, dahil medyo hindi naman nililito ito sa aking bibigyan ng pansin. Ipinangaral ko ito noong Miyerkules ng gabi at gusto kong ulitin ngayon dahil may binibigay pa rin ng Panginoon na karunungan. Aklat ng Juan chapter 9, verse 1, ganito ang pagkakasabi, at sa pagdaraan niya ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. At itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, Rabbi, sino ang nagkasala ang tao ito o ang kanyang mga magulang upang siya ipanganak na bulag? Praise God. Hallelujah. Okay. Sa verse 3, sumagot si Jesus, hindi dahil sa mga taong ito ay nagkasala, niya ang kanyang mga magulang kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Verse 6, nang masabi niya ang ganito, siya'y lumura sa lupa at pinagputik ang lura at pinahiran ang mga mata niya ng putik, yung bulan. At sinabi sa kanya, humayo ka, magbugas ka sa tangke ng Siloe o Siloam na kung liliwan natin ay sinugo. Siya nga'y humayo at nagbugas at nagbalik ng nakakakita. Ulihin ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon ay tuman ay manalangin, dakila at tapat na Diyos na may kita ng langit at ng lupa. Dakilang Diyos at dalangin ko po samahan mo ang iyong salita. Pagkalaki mo po, Panginoon, sumahalin ang iyong banal na Espiritu, magbigay ng pagkakatawa sa iyong salita, dakilang Diyos. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. And as kumanusap sa paksa, keep our eyes on the right place. Panatilihin mo ang mga mata mo sa tamang lugar. Ito po, nais ko ikabot at aralan natin ngayon. Una, nais ko bigyan ng pansin, the Lord decides where you should open your eyes. Ang Panginoon ang pipili. Ang Panginoon ang pumipili. Minsan kasi maraming mga tao, sila ang pumipili. Kung anong gusto nilang makita, kung anong gusto nilang masaksihan, sila ang pumipili, mag-inang araw, kung kailan nila gusto maglingkod sa Panginoon. Pero kung ating bibigyan ng pansin, dapat ang Diyos ang pumipili. Dapat siya ang nag-decide kung saan ka pupunta upang makita mo ang dapat mo makita. Ang Panginoon ang nagpapasya kung saan mo dapat imulat ang iyong mga mata. Pero ang nangyayari nga kasi, minsan, ang tao ang nagpapasya. Sino sumasama nito? Hindi naman ang totoo, minsan, ang gusto natin, tayo ang nasusunod. Amen? Pero kung alam natin, kung kinikilala mo na ang Panginoon ang lumikha ng iyong buhay, ibig sabihin, alam ng Panginoon kung anong makakabuti sa iyo. Kung tutuusin sa oras na iyon, sa lugar na pinatatayuan ng bulag, pwede nang gawin ni Jesus na siya'y makakita. Amen po ba? Yan kasi ginawa na yun. Si Bartimeo na lumapit sa kanya, ano sabi ng Panginoon? Hindi niya nilagyan ng putik ang mata ni Bartimeo. At hindi niya tinutusan pupunta ka sa Siloam o sa Siloe. Hindi niya inutusan na gano'n. Una mismo, on the spot, sinabi niya, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Pero sa malalaking ito, na ipinanganak na mula, hindi gano'n ang proseso. Alam nyo, kung ang Panginoon ang masusunod,
ang mga bata dapat unang mamulat ay sa tamang lugar. Ngunit paano mangyayari yun kung ang mga magulang ay walang pagpapahalaga sa tamang lugar kung saan dapat unang mamulat ang mga mata? Ang sabi nga ng Proverbs chapter 22 verse 6, turuan mo ang mga bata sa daan na dapat niyang lakaran, pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Kaya napakahalaga ng mga batang ganyan. Kaya ang pinakamahalaga, kung dapat mas maganda na kasama ang magulang. Yun ang tutugunog dahil ang inspirasyon ng mga bata ay ang magulang. Yun ang nakita ko ito sa ating Panginoon. Ang lalaking bulag, bagamat matanda na, inborn na siya ay bulag. Ipinanganak siyang bulag. So, mayroong ibig ipakita roon ng ating Panginoon na bago niya imulat ang mata niya, mayroong dapat una siyang makita. Mayroong dapat na lugar na kung saan doon dapat niya munang imulat, kauna-una imulat ang kanyang mga mata. Yun ang nakikita ko dito sa ginawa ng ating Panginoon. Ngayon, bibigyan ko ng pansin mga dahilan kung bakit ginawa ng Panginoon ang uri at ipinahid sa mata ng bulag. Bigyan natin ng pansin yun. Minsan, pag ang Diyos ang gumawa ng isang himala para ibalik ang mali sa tama, naglalagay siya ng panguli. Kasi hindi lahat na nangyayari sa buhay natin ay tama. Lahat ba na nangyayari sa buhay mo ay kagustuhan mo at gusto mo at tama para sa iyo? Diba? Ako po, aminin ko, hindi lahat ang nangyayari ng ginagalawan ko ay kagustuhan ko. Meron akong gusto. At ako'y naniniwala, ganun din kayo. Pero huwag natin kalimutan ang hindi tama, ang maling sistema ng pagsilan ng bulag. Dahil hindi normal yun. Ang Diyos ay hindi mapagkait. Sinilang siya na walang maningin. Kaya ang tanong ng mga tao, sino ang nagkasala? Siya ba? O ang magulang niya? Kasi yun yung isa sa pagkakilala nila sa kaisipan ng mga Israelita na mayroong pinamanang kasalanan mula sa magulang. For example, ng pagsamba sa Diyos. Mayroong sumpa o yun ang tuturo mo. Meron din yung bibigyan ng pansin dito nakapokus ang nais na ipaabot sa inyo. So, ulitin ko, minsan pag ang Diyos ang gumawa ng isang himala para ibalik ang mali sa tama, naglalagay siya ng mali. For example, ang pain, ubig sa awing ni Pedro, papalit ng siklo sa bibig ng isda. Diba? Tapos siya magawa niya yung himala na yun, makakuha siya ng pananalapi na ibabayad sa buwis. Pero siya munang inilagay yung pain o kaya yung kawil. Makikita natin yan sa Matthew chapter 17 verse 22 na dapat makakatisuran tayo nila. Kung marunong ka sa dagat, ihulog mo ang kawil at kunin mo ang unang isdang lumitaw at pagka naibuka mo na ang kanyang bibig, masusumpungan mo ang isang siklo, kunin mo at ibigay mo sa kanila sa kanang akin at sa iyo. Bago siya makakuha ng pananalapi, may ipinakita ang Panginoon. Meron muna siya ibinigay, pinakita ng larawan na dapat niyang ipalit doon sa isda. Para yung isda, ibigay na yung talento, yung siklo na nasa bibig niya. Isa pang another example pa, ang talim ng panahon na nalaglag sa tubig. Malimit kung binabanggit ito. Isang anak na sa samang propeta, pumuputol ng sika ng isang puno, at yung talim ng panahon niya tumapon, nilagpos doon sa puluhan, bumagsak sa tubig. At ang gusto ng isa ng mga anak ng mga propeta, mapalit dahil sa dunya niya ay hirang. Kaya siya sumigaw sa Habakkuk sapagkat hirang. Ibinalik ng lingkod ng Panginoon. Ibinalik ng Diyos sa pamamagitan ni Eliseo, pero ipinakita ni Eliseo kailangan ng pamalit para lumutan ang bahay. 2 Kings chapter 6 verse 6, at sinabi ng lalaki ng Diyos, saan nalaglag? At itinuro niya sa kanya ang dako at siya'y pumutol ng isang patpat at inihagis doon at pinalutang ang bahay para maibalik
ang kalinang palako kapalit ay papa. Yung ba'y nangyayari o meron mensahe? Talaga bang nangyayari yun? Sinasadya o may mensahe ng Panginoon? Ang kalagayan ng bukal ng tubig sa panahon ni Eliseo, unang pagpasok ni Eliseo sa ministry, kahihiwalay lang ni Elias sa kanya at siya ang bumalik. Pagbalik niya sa karamihan ng mga tao, ang sabi roon, ang mga tao ay dumadaing. Sabi ng mga tao, sila sagana at perpekto ang pamumuhay nila, kaya lang sila naghihirap dahil ang tubig na kinapupunan nila ng inumin, ang bukal ng tubig ay hindi mainom. Mapahit, nakakalaso. At ang lupa ay hindi namumuna. Nalimpaog yung lupa. Yung mga prutas nila, hindi yung mga puno na tinapananin nila, hindi nagbubunga ng sagana. Anong ginawa ni Eliseo? Para ibalik sa normal at tama. Kumuha siya ng asin bilang kapalit. At ng isang bawang bangal. 2 Kings chapter 2 verse 19 to 22. 2 Kings chapter 2 verse 19 to 22. At sinabi ng mga lalaki sa bayan kay Eliseo, tingnan mo, sinasamo natin sa iyo na ang kalagayan ng bayan nito ay maligaya, gaya ng nakikita ng aking Panginoon. Ngunit, ang tubig ay masama at ang lupa ay napapalagas ng bunga. At kanyang sinabi, dalhan ninyo ako ng isang bagong paa, at sidlan ninyo ng asin at kanilang dinala sa kanya. At siya'y naparoon sa bukal ng tubig at hinalisan niya ng asin. At nagsabi ganito, ang sabi ng Panginoon, aking pinabuti ang tubig na ito, hindi na magkakaroon mula dito ng kamatayan pa o pagkanadas ng bunga, sa gayo'y bubuti ang tubig hanggang sa araw na ito, ayon sa salita ni Eliseo na kanyang sinalita. So, ipinahayag ko sa inyo, pinapakita ko na bago mabalik sa normal ang isang bagay, kailangan may pangalaman. Kami kailangan ng isang buti. Wala niya ang buti ng wala naman. May buti na yung buti kahit yung baso, may naman yun. May hangin yun. Alam mo, para masigurado kung wala namang buti, walang hangin, salinan mo ng tubig. Sinalinan mo ng tubig, lalabas yung hangin. May kinalaman niya sa buhay ng tao. Kung ang gusto mo, ang buhay ng tao ay mabago, maging tama ang pag-iisip niya, dapat may kakalit ka. Gawain ng Diyos yung alam. Salita ng Diyos. Ang isang katotohanan nun. Pangalawa, kung bakit anong simbolo ng putik na nilagay sa mata, pagpipigil na huwag imulat ang mga mata. Iyon ang rason ng putik sa mata ng bulag. Ako'y naniniwala na kahit ang mata ng bulag ay hindi nakakakita, ito ay posible pa rin mapuwi ng putik. Tama ba? Masakit pa rin yun eh. Kaya ako'y naniniwala yung bulag, gaano kalayo sa lugar niya, anong tangke ng Siloe o Siluam, hindi niya minumulat ang kanyang mata dahil may posibleng maapektuhan yung kanyang mapuwing siya. Ginawa ng Panginoon yun, ipinapakita ng Panginoon sa lalaking bulag. Magkaroon ka ng pagpipigil. Hindi lahat ng bagay ay dapat mong makita. May mga bagay na hindi mo dapat imulat ang iyong mga mata. Yung pinakamalapit na mensahe na ibigay paabot dito ng Panginoon. Kaya may naniniwala na kahit na ang mata ng bulag ay hindi nakakakita, ito'y posible pa rin mapuwi. Ito'y magpapakita, hindi lahat ng bagay dito sa mundo ay nais ng Panginoon na makita mo. Ang lalaking bulag ay wala pang nakikita sa buong buhay niya. Kung bubuksan ng Panginoon ang kanyang paningin, mas gusto pa rin ng Panginoon ang makita ng tao ay ang mga bagay na nasa Siloe. Yun ang isay ng puso ni Jesus. Kaya yun ang dahilan. Kaya hindi doon sa katayuan mismo ng lalaking bulag, hindi na doon ininulat ang mata ng bulag.
Kasi ayaw niyang makita ng tula ng mga bagay na nasa paligid niya. Press na press. Sa unang pagkakataon, inuulan ng mga kanya ang gusto ng Panginoon sa Siloam. Sa Siloam. Kaya ako'y naniniwala, ang mata natin hindi kalukuhan ng Diyos na i-enjoy mo sa lahat ng mga bagay na nasa paligid mo. Na magandang ulat. Maganda. Disiplina! Ang ipinapakita ng Panginoon. Nang lagyan niya ng putik ng mata ng nabulag, yun yung nagpapakita ng pagpipigil at pagdidisiplina sa sarili. Bigyan ko kayo ng ilang information patungkol sa tangke ng Siloé o Siloam. Ang tangke ng Siloé ay isang makasaysayang balon na matatagpuan sa Jerusalem. Ayon sa mga tala sa 2 Kings chapter 20 verse 20, itinayo ni Hezekias bilang bahagi ng kanyang paghahanda laban sa mga pagsalakay ng mga kaaway. So sa madaling salita, ang Siloam ay sumisimbolo sa proteksyon. At partikular na ng mga taga-Assyria, ang tubig mula sa tangke nagmula sa isang pinagkukunan na nakatago upang hindi madaling maabot ng mga kaaway na nagbibigay ng proteksyon sa lungsod. Ang tubig na nakolekta sa tangke ng Siloé ay naging mahalaga sa mga tao ng Jerusalem, lalo mo mga panahon ng tagtuyot at digmaan sapagkat iti nagsisilbing isang pinagkukunan ng sariwang tubig. Ang katibayan ng ginawa ni Hezekiah ay nagkalarawan ng kanyang pagiging matalino at estratehikong leader na naghahangad na matagumpay at payapang pamumuno. Kaya yun yung nagpapakita ng ano sabi ko, ng karunungan ni Hezekiah, ng proteksyon, pinagkukunan ng kabuhayan. Kasi pinakamalaga yun, kapag kinugtog sila ng mga taga-Assyria, hindi sila mamamatay sa uhaw. Dahil mayroon silang tubig na supply, dumadaan sa ilalim ng lupa yun, at doon mayroon yung pinaka-swimming pool o yung pinaka-puno na doon sa gitna ng Jerusalem. Kaya hindi sila mamamatay sa gutom o sa uhaw. Ako ang ibig ko sabihin? Kaya yun ay simbolo ng pagtatagumpay. Simbolo ng karunungan. Yun ang ibig tubuyin ng Panginoon. Imulan mo ang iyong mata. Maghugas ka sa Siloam. Unang imulan ang Panginoon. Yan ang misahe. Na dapat mong imulat ang iyong mata sa lugar na kung saan pinagkakaduan o pinag-iigiban ng karunungan. Pinag-iigiban ng buhay, kalakasan, proteksyon. Yun ang ibig sabihin doon ng ating Panginoon. Basahin ko yung pagkakabanggit. 2 Kings 20:20, sabi roon, ang iba nga sa mga gawa ni Hezekiah sa tabuon niyang kapangyarihan. Doon siya nakilala dahil doon siya tinayo niyang yun. At kung paano niya ginawa ang tipunan ng tubig at ang padaluyan at nagdala ng tubig sa bayan, ng iba na susulat sa aklat ng mga alaala sa mga harit sa huda. 2 Chronicles chapter 32, 2 Chronicles 32:30. Ang Hezekiah din ito ang nagpatitin ng pinakamataas na bukal ng tubig sa tihon at ibinabang tuloy sa dakong kalunuran ng bayan ni David. At si Hezekiah ay guminhawa sa lahat ng kanyang mga gawa. Yung tubig na pinanggagalingan mula doon sa tihon, ginawa niya ng napakatalinong karunungan patungkol sa pagiging ang tawag ko, engineering ba o ano ba yun? Ha? Ano sabi ko? Pinadali niya yung tubig. Siyempre, karunungan nga, simbolo nga ng karunungan eh. Patungo doon sa kanila, walang nakakagamit ng tubig, kundi ang nasasakupan ni Haring Hezekiah. Kaya doon siya nakilala sa kanyang karunungan. Sa strategiya ng yun. So, nakuha niyo ibig ko sabihin, kaya yun ang dahilan kung bakit ang gusto na ng Panginoon ang matagay unang inulat na sa lugar kung saan nagbibigay ng buhay. Nagbibigay ng Panginoon.
nagbibigay ng proteksyon. Pangatlo, ang putik ay simbolo ng pagpapailalim sa kagustuhan ng Panginoon sa mission. Pagpapailalim sa kalooban ng Panginoon ng lagyan ng lalaki, ng Panginoon ng mata ng lalaki, tinitingnan ng Panginoon kung handa siyang magpailalim sa kalooban niya, sapagkat siya ang maglagay noon. Siya naglagay noon. Yung aksyon ng lalaking bulag na hindi na dinagalaw, yung putik na nasa mata niya, ay pagpapakita ng pagpapailalim sa kalooban ng Diyos, submission sa ating Panginoon. Kaya kung nais mo makakuha ka ng himala sa Panginoon, gaano ka nagpapasakop sa kalooban ng Diyos? Gusto mo mabalik ang hindi normal at hindi tama na pamumuhay mo? Ang tanong, meron ka bang kayang ipalit? Kaya mo ba magpailalim sa kalooban ng Diyos? Nakita natin ang bulag ay hindi irritated. Ano ba ito? Magdahil ka ito. Lagi tubig dito, hindi pa dito. Ang kati-kati, ang dumi-dumi. Kaka-irita, ang kati sa balat. Hindi natin nakita ang ganyan. Nagpumilit siya, nagsikap siya, kahit ano kalayo, bulag na nga, kakapaka-paka, mayroong pamputik sa mata. Pagpapakita ng pagpapailalim sa kalooban ng Diyos. Pag nakita natin ang bulag hindi irritated, samantalang sa ating panahon, napakadaming irritable. O sabihin natin, irritability sa gawain ng Diyos. Diba, irita ka na tuwing Sabado, tuwing Linggo, nasa gawain ng Diyos. Paano mo makikita ang mga bagay na dapat mo makita? Pastor niya. Kati ba naman puso o kuntulit? Diba? Grabe lang eh. Pero mo, lagyan ng putik yung mata mo. Di ba pagkontrol yun? Pero nakita natin ang lalaki, hindi siya naging irritable. Pero may mga tao, alam naman ang pangalan ng Kristo. Kunyari, may tinitingnan sa cellphone na meron ano, pero totoo, tinitingnan yung oras. 20 minutes na. Diba? Irritable. Paano mo makikita ang mga bagay na dapat mong makita kung ganyan ang iyong attitude sa kalooban ng Diyos? Hindi ka marunong magpasakop, pero gusto mo magpapala. Gusto mo piyana, gusto mo himala, pero ayaw mo magpasakop sa kalooban ng Diyos. Isa pang bagay, ang maling kapalaran o kakayuan ay nabubuksan sa pamamagitan ng pagsunod. Ang maling kapalaran, ang blessing ay naisasagawa, na-unlock ito sa pamamagitan ng pagsunod. Ito ang ginukumawa na napakaraming tao, gusto lang nila blessing, gusto nila pagpapala, walang limitasyon, walang hadlang, lahat ay gusto nila makita, pero ayaw nilang sumunod. Paano natin binabago ang pangit na katayuan natin sa buhay? Walang ibang pwedeng magbukas ng pagpapala ng Diyos kung makikita nyo sa Bible, kundi ina-unlock ito sa pamamagitan ng pagsunod. Nalalahanin ko si Abraham. Bakit siya pinagpala ng Diyos? Na-unlock yung blessing ng Diyos dahil sa kanyang pagsunod. At dahil sa pagsunod niya, nakakita siya ng pamalit sa anak niya. Isang tupa na nasabit ng ulo doon sa damuhan. Kung una, hindi na makita yung pampalit. Hindi niya nakikita, kaya kinapos niya si Isaac. At sasaksakin na niya. Pero dahil sa sumunod, nakita niya yung pamalit. Napanuman. Kaya ang nag-a-unlock ng biyaya ng Diyos sa pagpapala ng Diyos sa pagsunod. Isa pang bagay, sa piling ng putik sa mata, pagpapahalaga o pahalagahan mo ang lugar na pinili ng Panginoon na kung saan linis ng iyong mga mata. Bukod dito,
saan mo sa tingin mo malilinis ang kanin? Saan sa tingin mo malilinis ang isipan? Bukod sa gawain mo na iyong pinagkakaintahan. Ano sa tingin mo? Di ba may pagkakatulad sa Selong? Gusto ng Panginoon, ito mo unang imunat ang iyong mga mata. Ito ang pagkukunan ng karunungan. Sa bawat pagdalawang ito, nalilinis ang kaluluwa. Nakikita mo ang dapat mong makita. Pangatlo, o pangalawa, katotohanan na naisubigyan ng pansin, wash and see. Maglinis at bumalik ng nakakapit. Bawat paglabas pa natin sa building na ito, may nakikita ng katotohanan. Meron ka ng papalinaw ng isipan sa bawat pagdalawang ito. O maglabas mo ka na sa isip mo, ako na naman yung nakita mo. Paano ba sabihin na lang niya sa akin diritsahan? Ano sa tingin ko? Was and see. Yan ang sabi ko. Ano sabi ko? At siya'y bumalik ng nakakakita. Ang taong naglilinis ng matay, bumabalik na nakakakita. Diba? Kalimitan na natin sinasabi na kung ano ang pumasok, ganun din siya lumalabas. Pumasok na chismosa, lalabas na chismosa. Pumasok na bulag, lalabas na bulag. Ano kaya? Sapagkat hindi mo nililinis. Dahil doon pa lang sa daan, tinanggal mo na yung sa mission mo sa anak. Pagdating mo ito, nakupo kang kasama natin ang lulo. Hindi ko ito. Gusto ko naman na, hinari ko naman lang. Eh, wala ka talaga maintindihan. Tinatabi ka na eh. Ano ba? Diba? Ang taong naglinis ng mata ay nakakakita. At makikita mo sa kanya kung anong nakikita niya. Makikita mo yan sa personalidad niya kung ano ang nakikita niya. Makikita mo yan sa pananamit niya, sa mga ikinikilos niya, sa mga ginagawa niya. Pag nakita mo, disciple, ang suot ng pantalon, kulit dito, may hipaw dito. Yun ang nakikita niya, yung mga tao sa labas, ng mga praning. Kasi nakikita sa katauhan niya. Diba? Yan ang nakikita niya. Wala siya nakikita dito. Ano yung ibig ko sabihin? Sa karakter, sa kinikilos niya, sa pananamit niya, nakikita mo sa kanya kung ano ang nakikita ng mata niya. Sa bukit niya, nakikita mo yun. Hindi buntot dito, haba-haba. Ano? Kasi hindi mo naman malalaman yun eh. Dahil yung mata niya, hindi mo naman mata eh. Pero makikita mo na sa kinikilos niya, sinaasal niya at sa kanyang gawin. So sa parang paraan ng paglilinis, ang sagot sa pamamagitan ng aklat. Salita ng Panginoon, nasa mo kayo bukit. Ito panindig na. Isaiah chapter 29 verse 18. Isaiah chapter 29 verse 18. Ano mo nga, dahil ito, ngayon ko lang ito na yung supporting verse na yan, ngayon ko lang na yan. Isaiah chapter 29 verse 18. At sa araw na yaon ay makikinig ang tipi ng mga salita ng aklat. At ang mga mata ng bulag ay makakakita mula sa kalabuan at sa kadiliman. Ano daw ang magbubukas, magmumulat sa mata ng tao? Aklat. Ibig sabihin, salita ng Diyos. Ephesians chapter 5 verse 26. Ephesians chapter 5 verse 26. Upang kanyang patabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Kaya kung tatanggapin nyo ito,
ito ang lugar ng Siloe. At gusto ng Panginoon dito mo muna imulat ang mata mo. Makita mo ang nais ng Diyos na makita mo sa buhay. Para maging normal ang takbo ng buhay. At makita mo ang pagpapala ng Diyos. Ang patunay ng isang tao ay nakakakita ay hindi maitatago sapagkat ito'y nahahaya sa mga tao. Nakikita ng mga tao na ikaw ay nakakakita. At nakikita nila iba ng buhay mo. Ibig sabihin, may nakikita ka na hindi nila nakikita. John chapter 9, verse 8 to 9. Ito yung resulta pagkatapos nyo mga bumalik at makakita mula sa paghuhugas sa Siloam. John chapter 9, verse 8 to 9, ang mga kapitbahay nga at ang mga nakakakita sa kanya nang siya'y ulubi, ay nagsabi, hindi ba ito nauupo at nagpapalimot? Sinabi ng mga iba, siya nga. Sinabi naman ng iba, hindi, kundi kamukha. Subalit sinabi niya, ako na nga yun. Pag walang nakapupuna sa iyo, sa mga ginagawa mo, ibig sabihin mo, wala ka pang nakikita. Kasi ang ginagawa mo, hindi mo ginagawa mo. Pero kung ikaw ay nakakakita na makikita nila, iba na. Iba ka na kung lumakad. Iba ka na kung malamin. Iba na ang direksyon na pinupuntahan mo. Ibig sabihin, nakakakita ka na. Hindi nila nakikita ang mga bagay na nakikita mo. At pupunayan, makikita nila sila magpapatunay na nakakakita ka na. At sila rin ang magsasabi, ha? Buwang yan? Ganun talaga yan. Wala pa bata niya, ganyan na asal niya. Pero kapag nakakita ka na dahil hinugasan ng mata mo sa Siloam, sila mismo ang magsasabi. Di ba yan yung dating nasa silong dating na aloteka? Ang bubuso. Di ba yan yung dating nasa saungan? Oo, kita ko pa yan. Yun na yun. Nakakakita na sila. Pangalawang patunay na ikaw ay nakakakita na, nakikita mo ang iyong sarili. Ano sabi doon sa verse 9? Sinabi ng mga iba, siya nga. Sinabi ng iba, hindi, kundi kamukha lang niya. Subalit, lumulat mismo ng salita, ako na nga ito. So, ibig sabihin, ang tao nakakakita, nakikita niya yung sarili niya. Kilala niya ang sarili niya. Alam niya kung ano ang nabago sa kanya. Ikaw mismo nakikita mo ang iyong sarili. Nakikita mo kung ano yung mali sa inyo. Kaya nagtatama mo. Nakikita mo kung ano ang dati mong buhay. Kung wala kang nakikita sa iyong sarili, kung ano ka dati, ibig sabihin, wala kang nababago sa iyo. Hindi ka pa naghuhugas ng iyong mga mata. Paano nangyari yun? Ibig sabihin, ayaw mong isara ang iyong mata sa mga bagay na hindi mo dapat pagpupulan ng paningin. Ayaw mong palagyan ng putik ang iyong mga mata upang ipikit mo sa mga bagay na makasanlibutan. Kung bakit nakakita ang bulag, simple lang na sagot, kagustuhan niya yun. Kasi hindi niya inalis yung putik sa mata niya. Disiplinado siya dahil gusto niyang mabago ang buhay niya. Simple. Hindi niya inalis. Ginusto niyang limulan ang mata niya sa kagustuhan ni Jesus na lugar. Kaya siya nakakita. Sinugasan niya ang panahon niya sa pamamagitan ng salita ng Diyos na may kalakip na tubig. Sabi ng Ephesians, na binasa natin, kung ayaw niya, dapat inalis niya yung inilagay na butik sa kanyang mukha. Dumi-dumi. Daming kalukuhan ng propeta na yung pastor na yung
At lang pinakiraman. At hindi nagpunta sa celebrate. Kaya ang pagkilos po ng Panginoon, kung banyan, ang puso natin, natang kailalim at ang kamusulan ng Diyos. Nakatlo, at ito ang magtatapos. A person with clear vision has a clear mind. Tandaan po ninyo, ang taong malinis ang nakikita. Bawang mabubuti ang nakikita, malinis ang paningin, ay mayroong malinis na pag-iisip. Ang taong may malinaw na paningin ay may malinaw na pag-iisip. Kaya napakahalaga. Kaya nga sabi ng Panginoon, gano'ng kadilim. Kaya, ang buhay ng tao, ang matay binabalot ng kaliliman. Pag madilim kasi ang mata mo, madilim din ang pag-iisip mo. Komentado yan eh. A person with clear vision has a clear mind. Ang laway na ginamit ng Panginoon upang magpaputik ng luwad o ng putik o ng lupa ay nagpapakita ng proseso. Proseso po yung ulitin ko, ang laway na ginamit ng Panginoon upang magputik ang luwad ay nagpapakita ng proseso. Minsan, ginagamit ito ng mga gumagawa ng palayo. Hindi mo may pa-process ang lupa o luwad kung hindi mo babasahin ng tubig kung yan ay dry. Kaya yung laway, lahat ng bagay na aksyon ng Panginoon mensahe, mayroon niyang mensahe. Kaya yung laway na ganyang ginamit para lumambot yung putik, maging isang luwad, yung pinangungusap sa proseso. Ito'y nagpapakita na lahat ng proseso sa buhay ay nanggagaling sa bibig ng Panginoon. Gusto mo na magandang proseso sa buhay mo, pero wala kang tiwala sa bibig ng Panginoon, sa salita ng Diyos, paano ka? Matthew chapter 4 verse 4. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Ay yung laway, yun ay pagpapatunay na ang proseso ng buhay ng tao ay nanggagaling lang ay sa salita ng Diyos sa kanyang bibig. Yan ang dapat po natin maunawaan. Na ang tao ay makakita, pati isip niya nalinis. Pati isip niya nalinis. Kasi yung nangyari sa kanya, hindi naunawaan ng kapaliseyo. Mga sabatista. Kasi, yun ang dahilan nung pinagtangka nilang pangalan si Jesus. Dahil gumagawa siya ng mabuti sa araw ng Sabado. Sabat. Yung sasabi nun, nanindigan nila Sabado daw yun. Hindi nila minabuti. Hindi natulad nila yung lalaki, tinawag niyang makasalanan. Ikaw ba magtuturo sa akin? Yun ang sabi ng mga Pariseo. Doon ko nakikita ang pinag-aaralan ng kwento, ang titig ng isip ng mga religious leader na yan. Eh kung hindi makinig, hindi sana niya pinako nila sila sa subawan. Hindi sila nakakakita. Dahil ayaw nila ng proseso ng Diyos. Pero ang nakita ko dito, kaya nasabi ko, ang tao may malinaw na paningin, na naguhugas ng paningin niya, ay may malinaw din na pag-iisip. Iluin mo, nakipag-debate siya. Yun ay isang tanda ng tao niya nakikita. Nagkakaroon siya ng malawak na kaisipan. Ito ang nasabi niya, John chapter 9, verse 30 to 38. Sumagot ang tao sa kanilang sinabi, narito nga ang kabilang kinala, ito yung mula, na hindi ninyo nalalaman kung siya'y tagasaan, sa gayumay, pinadilat niya ang aking mga mata. Nalalaman namin, ito maganda, ito ang nagitumanin sa isip ng lalaking ito, na dating bulag. Ito yung sabi niya, yun ang gusto ko sa sinabi niya. Nalalaman namin, hindi pinakikinggan ng Diyos ang makasalanan. Datapwat ang tao man o sino mang taong para samba sa Diyos ay at ginagawa ang kanyang kalooban, siya pinakikinggan niya. Alam niya na ang tao devoted sa pagsamba sa Diyos, hindi maaaring hindi pakikinggan ng Diyos. Kaya sa pagdalog niya dito, mahalaga
lang natin nakikita. Hindi yan nasabi ng lalaking ito dahil nakakita siya pati isipan niya luminaw. Nakita niya ang kahalagahan ng bawat pagdako sa kawain ng Diyos. Na ang taong lagi nasa panambahan ay taong hindi tinatanggihan ng Panginoon o pinakikinggan ng Panginoon. Verse 32, sabi rito, buhat ng lalangin ng sanlibutan ay hindi narinig kailanman na napatilat ng sino man ang mga mata ng isang tao ipinanganak na bulan. Kung ang taong ito hindi galing sa Diyos, si Kristo ang inutuloy niya, ay hindi ito makagagawa ng anuman. Pero mo nakita niya si Jesus ay nanggaling sa Diyos. Samantala si Felix Manalo, hindi nila makita na si Jesus ay nanggaling sa Diyos. Ang itinuturo nila si Jesus galing lang kay Maria. Pero dito sa bulag, dating bulag, naisip niya, naunawaan niya kung bakit nagawa ni Jesus yun. Hindi lang siya basta anak ni Maria, galing siya sa Diyos. Hindi na sinabi galing sa sinapupunan ni Maria. Ang taas ng pagkakilala at pagkaunawa niya sa Panginoon. Saan niya nakuha yung karoon niya? Sa paghuhugas sa siluwa. Sa pamilip, sa pamamagitan ng aklan. Sabi pagkatapos, walang anumang bagay na marumi ang papasok sa langit. Totoo po yan. Walang bagay na anumang marumi na papasok sa langit. At ang ating pinag-aaralan ay nagpapakita na ang paglilinis ay dito isinasagawa. Kaya kalimutan nyo na talaga yung purgatorio. Niluloko lang kayo niya. Walang purgatorio sa Bible. Walang purgatorio tulad ng itinuturo ng simbahang katoliko. Napakalinaw na ang paglilinis ay dito ginagawa sa lupa habang ikaw ay nabubuhay. Dito ginagawa. Kalimutan niyo na yung pinagisnan ninyo. Alpa. Purgatorio daw sa kabilang buhay. Mamamayagpag na naman sila sa November 1. Kung di pa lalaki na lang, mga kapatid, aakit na sa langit. Diba? Kung tingin mo rasyon na lang. Nung yearbol mong kailan ba yun? Nung pumunta tayo ng kasa? Friday. Sakit ng ulo ko. Hanggang yun, 5 araw na eh. Ito, pray ko ako. Hindi nawawala. Nakayuhan na ako may pasuwi ko, magpatingin na. Yung gusto ko mong patingin, may bulsa eh. Bakit? Gusto ko muna na ayusin kung ako tapos dito. Kaya kung may magbibigay man lang na 10,000, church ang unang gaganda, hindi yung utak, hindi yung ulo. Punta kami ito, nagtanong kami doon. Nadanap ako ng mga, hindi nag-aabot sa akin babae, hindi talaga ng mga kuros, mga sa akin. Sabi, wala, pagkalaki ka, gusto, bili ka na. Ay, hindi ako sigurado dyan, dito tax, wala daw ako itong kapapalaki pa rin tayo. Ay, pumunod na po ito sa dulo lang, ganda po ito. Tuloy ko, nakilala ko siya. Nagpaluto siya. Yung pagbibinta niya ngayon ng mga galit na galit ko sa kanila yung bahay. Minsan pinutulong daw sila na hinahampas siya sa paa. Uy, bakit? Kasi kung may mga ganyan dito sa loob ng simbahan, hindi na po lang nabibinta gawa namin. Grabe, kung sweetie ng pari ninyo, pinakagawa pa kayo sa tingin natin. Sabi, ano ka ba? Natuloy ko, umibro ka niya, ayaw mo lang niya, di ko'y kumita. Ang yaman-yaman na nila, milyon na ang kinikita na simbahan nila, pati kayo. Para lang itawid ang sigmura ninyo, pinag-iisipan pa kayo. Minumura daw sila may kinuparit sa ano. Pinalalaya sila doon lahat doon. Nagtitinda ng rosario. Kasi hindi na nga daw mabinta. Ano pagkakilala nyo sa puso ng pare? Sa king.
Kumikita na nga siya sa wisit-wisit na gano'n, pati pa naman yung kaunti, magkano lang ba yun? 50 pesos lang yun. Ito yung sabi ng ating Panginoon. Revelation chapter 3 verse 18. Ipinapayo ko sa iyo, Revelation 3:18. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng kapul, upang ikaw ay yumaman at ng maputing damit, upang iyong maisuot, at upang huwag mahayag ang iyong kahihiyan, kahubatan. Ito yung pinakamalaga. At ng pangpahid sa mata, na ipahid sa iyong mga mata, upang ikaw ay makakita. Yun ang ginawa ni Jesus. Hindi yung tinayong lupa yun. Dito, bumili ka sa akin ng pampahid sa iyong mata, na ipapahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Iyaw natin ang ating mga ulo ng usap ako sa simple at kaya pagkakungusap. Amen. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Keep our eyes on the right place. Imulat mo ang iyong mga mata sa siluan, sa siluan, sa lugar na kinakatluan ng karunungan. Imulat mo ang iyong mga mata sa lugar na pinanggagalingan ng buhay, sa lugar na pumakapit ng pagkakulang, nagbibigay ng buhay. Yung dapat natin maunawaan. Tayo lahat ay tumayo. Nangusap ako sa isang simple at payak na mangungusap. Yung babae yung nakausap ko doon sa simbahan. Papunta doon siya dito mamaya ng gabi. Sana matupad niya yung sinabi. Buwan-buwan siya, pinanalangin ko siya, umiyak siya. Ang dami na niyang karanasan na hindi maganda sa buhay niya. Pangalan niya Mylene Sito. Kasama ko sa panalangin na siya makalangugan sa ating Panginoon Jesus. Nakita natin ang Panginoon Jesus. Praise the name of Jesus. Habang inihibig ang awit dito, magpapakasakali ako sa mga nasa online, hindi mo pakilala ang Panginoon. Maraming mga bagay ka, umamin ka sa hindi. Maraming bagay ka na magaganda na hindi mo nakikita. Dahil hindi mo pakilala sa Jesus. Dahil minsan ayaw mo magpangalalim sa kalooban ng Diyos. Ayaw mong susunod sa kalooban ng Diyos. Ang gusto mo, walang limitasyon ng buhay. Gusto mo lahat ng bagay, mararanasan mo, makikita mo. Yan ang dahilan kung bakit masalimuot ang buhay ng tao. Kaya sa oras na ito, ay naalo kita ang kapit mo si Jesus. At makikita mo ang mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao. Naalipin ang kasalanan. Ikaw yan, mananalangin ako ng panalangin ng pagkagap sa aming Panginoon.
Ulitin mo ang katagang ito. Panginoon, inaamin ko po na ako'y mabuhay sa kasalanan. Nabalot ng pita na naman na magulong pamumuhay. Subalit sa oras na ito, hanggat hindi pa katalubusan namin kilala, sinasampalatayanan kita bilang ating Panginoon, tagapagligtas ng aming buhay. At dahil dito, tinatanggap po kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aming buhay. Dahil na rin dito, binubuksan ko ang aking puso, inaanyayaan kitang pumasok, maghari sa buhay ko. Isulat mo po, Panginoon, ang aming pangalan sa aklat ng buhay. Tupak sa iyong muling pagbabalik ay makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapatawad sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Patuloy na ako sa kalawagan, sa pagsusuko, pagliligis ng ating mata sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, bukas sa kantaan, pwede mo ihandog, pwede mo ipailalim ang iyong buhay sa harapan ng ating Panginoon. Yes, Amen. Yes, Lord. Hallelujah. God, mag-usap ka sa iyong mga. Buksan mo ang mga paningin ng kanilang puso at kanilang Diyos. God, ang mga bagay na hindi mo kayang ihayag, hindi mo kayang ipag-usap, ikaw ang mag-usap sa mga. Lord, mag-usap ka, Panginoon, sa kanilang buhay at kanilang Diyos. God, maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Lord, ang kalalabawasan na. O Diyos, na may likha ng langit ng lupa, pagpalain mo sa iyong nagkakasusap sa Panginoon sa amin. Lord, ang buksan mo ang puso, buksan mo ang paningin ng kanilang mga puso na silang Diyos, makita nila ang mga bagay na sa iyo lamang ang isa. Lord, tulungan mo ang kabataan ito, simulan mo ang kanilang puso at isipan ang kanilang. O makita na ang mga bagay na nasa iyo lamang masisukunan. God, pagpalain mo mga ina ng tahanan na ito ng usap na sa kanilang. God, maraming pong salamat, Panginoon, ang mga bagay na hindi mo kaya gawin ito ang gawa sa kanila. Lord, pagpalain mo ang iyong mga mag-usap na sa buhay. Pagpalain mo ang ina ng tahanan na ito, God. Lord, tulungan mo po siya na naimulat niya ng tama ang isipan mata ng kanyang anak na kita. Gamitin mo ang mag-asawa na siyang Diyos. Yes, Lord, God. Pagpalain mo
nalulugod baga ang Panginoon sa mga bagay na gusto mo nating makita. Ang tanong ko, alin ba ang mas mahalagang makita mo? Ang mga bagay na gusto mong makita lang o ang mga bagay na gusto ng Panginoon na makita mo? Kung ako ang tatanungin, ang gusto kong makita ay mga bagay na gusto ng Panginoon na makita. Kung basta-basta ibulat ang mata mo. Ibulat mo kung saan pinagbinibigyan ng linaw ng Diyos ng iyong paningin. Kung magpapakumbaba ka lang sa Panginoon. Nakikita mo mga bagay na hindi mo nakikita. Na hindi nakikita ng mga kapatid. God bless you po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng